po mga kahagod, welcome po sa aming munting channel at ito po yung aming printing channel. For today's video po ang aming pong i-share ay paano po tayo magpalit ng printhead copy, okay? Doon po sa ating DX11, okay? Mamaya po ipapakita po namin sa inyo kung paano magpalit ng copy at mamaya po rin po ipapaliwanag kung bakit kailangan natin magpalit ng copy, okay? Okay, bago po natin na palitan ng copy ay yun na nga po, yung ating experience muna, ibabahagi muna po namin yung aming experience, yung sakit ng ulo ng DX11. Ano ba yung mga naranasan namin ng sakit ng ulo ng DX11? Una, sa software. Okay? Sa software po, nagka-problema po kami nung kami po ay naka-Windows 10. Kasi nung naka-Windows 10, kailangan natin i-off yung Windows Defender. Ang nangyari, pagbukas po natin ng main tab po yung ating ginagamit sa ating DX11. Pagbukas po natin ng main tab, yung ating ripping, at naka-open po yung ating Defender, ang nangyayari po, dinidelete niya yun. Okay? Dinidelete niya, kumbaga, binabasa niya as a virus. Kaya yun, hindi na po natin, kahit i-reinstall natin, hindi na po maibalik sa dati. Kaya ang pinaka-the best way ay reformat. Okay? Hassle naman pagka lagi tayo magre-reformat. Kaya ang ginawa ko, Windows 7. Yan, nag-Windows 7 na lang po tayo na software. Okay, ano pa yung mga naranasan natin? Yung pong cable. Yung cable po natin, ito pong pang LAN. Connection po natin sa ating PC. Hindi lang nakikita dito. Ito po yung ating PC. Pa-connection po natin. Paano natin malalaman na connection po yung problema? Halimbawa po, nagpiprint, patigil-tigil. Magpiprint po siya. Halimbawa, ganun po. Tapos print na naman, pabalik. Kung baga, mabagal mag-print. Yung po, maaari pong connection at saka sa software. Yun po yun. Okay? Ano pang sira natin? Pagka naman po dito sa ating DX11, marami pong pwedeng mag-sira ito. Pero ito po ay ayon lamang po sa aming experience. Yung pong nagbabackfire. Backfire, ano mo ang terminology doon? Basta bumabalik po yung yung pong ink. Bumabalik po dun sa ating damper. Ito po, ganito po ang itsura ng damper. Yan, buti na lang, meron akong pandemo. Okay, ito po yung ating damper. Minsan bumabalik po yun, bumabalik yung ink. Kaya minsan, kulay itim, dark yung pong ating print. Kaya kailangan, ang gagawin po natin, isisirin po natin. Sa mga susunod na video, papakita ko po yun kung paano po magsirin. Tapos ang nangyari, nung nakaraan, naubusan po ako ng ink. Tapos namuti na po talaga, wala na po siyang wala na siyang makuhang ink. Buti nakita ko, ayun nga, naubusan. Kaya sinirin ko na lang po yun. Pero ngayon, okay na po yan. Okay? Nagiging problema yung ating damper. At saka doon po sa ating encoder, yung strip po natin. Yan, yung strip po natin. Pag may problema po yung strip, kasi nagpalit na rin po ako ng strip. Anong nangyayari po dyan, nagiging pangit po yung print. Minsan nangangatal yung head po natin kasi hindi niya po nababasa yung encoder. Kaya minsan, kung lilinisin po natin, hindi po natin pwedeng na hawakan. Ang kailangan, gumamit po nito. Ito pa cellphone. May hangin po ito, may hangin. Yan, may hangin. Ganun lang. Kasi hindi po natin pwedeng hawakan po yung hindi po natin pwedeng hawakan yung encoder. Okay? Ano pang mga naranasan natin na sira? Ayun, kaya naman po nagkakaproblema yung mga backfire at saka yung dahil nga po sa cupping. Napakahalaga po ng cupping. Bukod sa ito po yung nagpo-protekta sa ating head para hindi po siya matuyuan. Ito rin po yung nagsisilbing pang sanction. Connector. Kumbaga magsasanction yung ating motor, maghihigop siya ng ink, yung mga waste. Okay? Yung mga medyo natuyo na konti, ihigupin niya. Ito po yung pang-extension. Okay? Kaya pag may problema po dito, maaaring masira po yung ating head. Okay? Akin muna pong ipaliwanag yung orientation ng cupping. Kung paano ba siya nangyayari dito. Okay? Kunin na po natin ulit yung ating whiteboard. Okay? Kaya mga kaagod, ito na po yung ating whiteboard. Sana nakikita nyo dahil mahalaga po ito yung at least naalalaman po natin kung ano yung orientation paano nangyayari. Kung paano ba yung sistema ng ating cupping. Okay? Doon sa ating head. Okay? Ito po yun. Halimbawa, ito po yung ating head. Naka-front view po tayo. Naka-front view. Front view tuloy. Naka-front view na naka-2D. Okay? Ito po yung ating head. Yan, ganyan. Okay, ito po yung ating head. Siyempre, meron po yan assembly. Isang assembly na lang po yung dalawa. Okay, ganyan po yung itsura niyan. Isang assembly. Tapos, meron po yung yung 6 na tawag dito, yung 6 na damper. Kulang ng isa. Basta 6 yan. 6 yan na damper. Tapos merong hose. Okay, meron tayong hose dyan.
Okay, ito po yung ating head. Okay, ito po yung ating head. Tapos syempre, ito po yung ating capping sa tapat niyan. Yung pong ating ikakabit. Yung ating capping, meron po yan sa ilalim. Meron po yan dalawang lagay ng hose. Dalawa po yan eh. Tapos bigla siya tawag dito, magiging isa na lang. Okay, pagkatapos po nung yan, sa dulo po nung hose na yan, nandiyan po yung motor. Yung pong motor na yan, ay ang ginagawa po nitong motor na to. Ito po yung naghihigop. Siya po yung naghihigop ng mga ink dito sa ating head. Okay? Tapos meron pa po yung ditong hose. Diyan po lalabas yung mga maduduming yung mga nahigop dito. Okay? Yung mga nahigop po na diyan po lalabas. Okay, ano mangyayari mga kahagod kung sira po ito? Hindi po siya makakapaghigop ng mga ink, ng mga natirang ink dito ng mga madudumi. Okay, hindi niya po mahihigop. Okay? Paano po natin malalaman na sira? Okay? Malalaman po natin na sira pagka po tayo nag-manual dito po sa ating printer. Nag-manual cleaning po tayo, wala pong lumalabas na ink. Okay, nag-cleaning po tayo, wala pong lumalabas. Ibig sabihin, may sira po dito. Meron pong hangin, kailangan po kasi dikit na dikit po yan pagka po kumbaga nakasara. O kumbaga nakataas. Pagka po nakataas yung ating itong ating capping, kailangan wala pong hangin. Kasi kung yan po ay merong hangin na papasok dyan, yun po yung mahihigop ng ating motor. Ang isa pa dyan, napapasukan po ng hangin yung ating head. Kaya minsan nagbabackfire o bumabalik po yung ating ink dito po sa ating damper. Yun po nangyayari. Kaya napakahalaga po ng capping, okay? Yung ating capping na yan, napakahalaga po niyan. Yun po ang ating gagawin. Papalitan po natin yung capping. Mga kahagod, maidagdag ko lang. Ang mga halimbawa, yung meron pong mga problema yung ating DX11, katulad niya pagpapalit po ng capping, pag-check pa lang po sa ating mga technician, may hassle na po yan. Kasi mamaya may ginagawa po yung ating tawag dito, yung technician. Tapos hindi available, tapos ang dami nating piniprint. Hassle. Kasi hindi natin magagawa. Kung kaya po natin nagawin to, at least magagawa natin yung iba na nating mga project, yung mga dadating. Okay? Ayun nga, mga kahagod, sana naintindihan ko yung aking ibig sabihin. Yun nga po. Okay na, mga kahagod. Sige, natin na pong ipakita kung paano po magpalit ng capping. Okay? Naka-lock. Naka-caps pala. Ayan, ito po yung sinasabi ko na hindi na siya nagbubuga. Is either yung capping o yung ating motor. Pero sa tingin ko, yung capping. Kaya papalitan po natin yung capping. Okay? Subukan po natin i-manual. Ito po yung luma pa rin po yan. Luma. Okay? Subukan po natin i-manual. Okay, manual pump po natin mga kahagod. Yan, nagmamanual pump po tayo. Kung mapapansin po natin, wala pong nakukuha. Yan, nakatama naman po diya. Wala pong walang ink na lumalabas. Nakilang beses lang po yan. Okay, yan po yung ating papalitan. Ito na po yung ating capping. Madumi yung kamay. Parang pintura. O itsura ng capping. Okay? Ito po yung itsura ng capping. Hindi ko lang makikita sa video. Ay. Wala po. Ito po yung ipapalit natin capping bagong-bago. Ito po yung kalimitan na sisira. Yan, ito pong ibabaw na ito. Ayan. Tsaka dito, nagbabara din ito. Pero ito, kalimitan na uubos to. Ito rubber sa ibabaw. Dito sumisingaw. Okay? Yan, dito po sumisingaw. Nasa video. Ayan. Ito po, yan. Dito ho siya sumisingaw. Ayan. Yung ilalim, doon po natin nilalagay yung dalawang hose. Yan, isusuksok lang po yan dyan. Kita ba? Ayan, yung dalawang hose. Tapos dito ho tayo nag-i-screw. Okay? Dito. Bali apat. Okay po. Kabit na natin. Yan mga kahagod, ito yung ating nasa ilalim na papalitan natin. Tanggalin muna natin to. Okay, tanggalin po muna natin. Lagay po muna natin ito sa dulo. Ayan, ilagay po diyan. Lagyan po natin ng tissue sa ilalim.
least hindi naman lang yung ating head, magkaroon lang ng konting protection. At saka ayun mga hagod, nandun na siya, meron na siya ilalim. Tapos patayin po natin, kailangan mabilis itong gawin natin para hindi naman matuyuan yung ating ating head. Patayin po natin. Ayan, saka po natin balitan yung head niya. Kailangan po natin balitan, tanggalin natin kaagad. Buksan na natin yung ating yung ating makina. Buksan na po natin. Yan. Okay. Yan mga hagod, check na natin kung magpapump na siya. Sana gumana. Sana gumana yung pump. Ay, set natin. Sana gumana. Yun! Gumana na mga kahagod. Yan, nagana na. Yan, naku, dami. Op, dami. Set natin, set. Yun, gumana na. Okay, tapos cleaning po natin mga kahagod. Okay na mga kakabot. Yan, okay na. Susubukan po natin mag-print mga kakabot. Kinakabahan ako pero okay na siya. Okay na yan. May konting kasi ito talaga kailangan palitan ka. Pero okay na siya mga kakabot. Subukan natin mag-print. Subukan po natin mag-print mga kakabot.